Posibleng sumipa ulit sa higit pong 100 piso per liter ang presyo po ng gas at diesel sa Metro Manila sa darating pong linggo dahil nga po sa panibago pong pagtataas ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Ayon nga po sa Energy Department mga kapatid, maaari pong umabot sa higit na 10 piso per liter ang itataas sa presyo po ng diesel at malaki rin po ang pwedeng idagdag sa gasolina. Dahil dito, pinag-aaralan po ng LTFRB kung sila nga po magpapatupad ng fare hike o palalawakin pa ang fuel subsidy para nga po sa mga public utility vehicles. Sinabi rin po ng LTFRB na sila po ay magbibigay na ng rekomendasyon sa Transportation Department kaugnay po ng posibleng dagdag pamasahe o panibagong fuel subsidy. Ayon sa mga opisyal, ang pagtaas po ng presyo ng langis ay dahil pa rin sa muling pagsiklab ng gera sa gitnang silangan na nagbubunga naman ng pangamba sa supply ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Hindi raw dapat masindak kung walang kasalanan. Mga kapatid, yan po ang banat ng palasyo sa pag-alma ni Senator Alan Peter Cayetano sa pag-anunsyo ng NBI na iniimbestigahan na po nila ang anomalya daw sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi panggigibit kundi mandato po ang ginagawa ng NBI. Nauna na kasing sinabi ng NBI o ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na may mga lumabas na dokumento kaugnay po ng kakulangan ng public bidding at unliquidated funds sa mga proyekto sa SEA Games. Matatanda ang chairman noon ng organizing committee, si Senator Alan Peter Cayetano. Hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga. Yan nga po ang tining ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa Facebook Live naman po mga kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano, suportado niya raw ang investigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games. Pero ang banat ng senador, iniimbestigahan din nila ang flood control o imbestigahan din nila ang flood control scandal. Matatanda ang iginigiit po nila sa minority bloc na tila may kinikilingan ng investigasyon ng administrasyon sa flood control. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata. Slight lang, imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games. Imbestigahan niyo ng husto, bigay niyo lahat. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? Tama-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo. Mga kapatid, yan nga po ang tinig ni Senator Alan Peter Cayetano. Mamaya mga kapatid, pag meron po tayong sapat pang panahon ay ipapaliwanag po natin ano ba ang proyektong yan na itinayo dyan sa New Clark City. Opo, kung saan nga po sangkot itong kumpanyang MTD Capital Berhad ng Malaysia. At paano ho ba nasasabing ito po ay isang halimbawa ng muli paggigisa sa atin gamit po ang ating sariling mantika? At bakit ho ba may mga kinakabahan din dito po sa sinasabing pagbubukas ng investigasyon sa kontrobersyal na proyektong ito? Abangan! Suportado po ng grupong Citizens Crime Watch Association ang investigasyon po ng National Bureau of Investigation sa posibleng anomalya sa ilang pong proyekto nga noon na konektado sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Citizens Crime Watch President Diego Magpantay, magandang development yan. Ang balaking nga daw po ng NBI lalo pat isa rin sila sa mga nagsampa ng kaso noon kaugnay po sa naturang kontrobersya. Kabilang po sa inhaing reklamo nila noon ang umano'y katiwalian sa konstruksyon ng Phase 1 ng New Clark City Project na hindi umano dumaan sa public bidding. Pumasok po lamang daw ang pamahalaan sa isang joint venture agreement kasama ang isang Malaysian company noon para nga itayo ang naturang pasilidad. Yun nga lang, inutang lamang din daw ho ng naturang kontraktor ang perang ginamit
sa pagpapatayo po sa sports facility na aabot sa 8 billion pesos at pinabayaran po sa pamahalaan ng aabot sa higit na 11 billion pesos. Tinangka po nilang ireklamo sa ombudsman o sinubukan nila pong ilapit sa ombudsman ang issue pero nalaman nilang ito pala ay ibinasura na. Last year, nalaman po namin na ito pala ay na-dismiss na October 2024. Pero hindi po kami nakakuha ng kopya ng dismissal. At any rate, nag-follow po ako sa Office of the Ombudsman at nalaman nga po natin na na-dismiss na. Na-dismiss po pero yung resolution po ng Office of the Ombudsman ay nakulangan po namin ng dokumento. So insufficiency of evidence, yun po ang naging resolution. Marami po kaming ini-attach na ebidensya at kung iisipin, substantial na po yun. Pero as far as we are concerned, substantial naman po yung aming sinapnik. So kumbaga po, wala pa itong double jeopardy kung ito po ay muling isasampa sa ombudsman. Yan po ang tinig ni Citizens Crime Watch President Diego Mark Pantay. Samantala, abangan daw ang pasabog na testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, si Matibag ang kukumpleto sa naratibo ng naunang dalawang testigong sina NBI Senior Agent John Mark Calilung at Regional Director Jeremy Lotok. Sa pagtatanong kasi ng depensa kay Lotok sa trial kamakailan, ilang ulit niyang sinabi na ang NBI Director lamang ang makasasagot sa ilang tanong. Partikular po sa umano'y mga banta ni VP Sara laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr., kay First Lady Liza Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kabila po nito, ayaw nang magbigay ng haka-haka ng depensa sa sinasabing magiging pasabog ni Matibag. Pero pinaghahandaan daw nila ang gagawing pagtatanong sa cross-examination. Isa lang masasabi ko, mabigat. Will complete the whole narrative. Kasi hanging question yung anong nangyari. Being the head of the bureau, he has the access. He has access to all of the records sa lahat na to. Kumbaga, he has the keys to the castle eh. So, kung meron namang pinaka credible, I'm sure mag-expect kayo ng fireworks next week. There will be fireworks. Yan nga po mga kapatid ang tinig ni na Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na Deputy House Speaker Paulo Ortega. Kamusta na kayo mga... Samantala po naman, nais daw pong palawakin ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang ilan po sa kanila pong kapangyarihan para nga mapalakas ang paglaban kontra sa mga illegal na financial transactions. Sa ilalim po ng panukala ng AMLAC, gusto ho nilang maamyendahan ang Anti-Money Laundering Act para nga makapag-freeze kaagad ng criminal assets kahit na walang court order. Sa ngayon kasi kinakailangan pang dumaan ng AMLAC sa Court of Appeals para nga maharang ang asset ng mga iniimbestigahan nila. Target po ng AMLAC na mailusot sa Kongreso ang naturang panukalang batas bago po ang 5th round ng mutual evaluation ng Financial Action Task Force sa 2027. Magugunitang Pebrero noong nagdaang taon nang maalis ang Pilipinas sa gray list ng task force na siyang nagbabantay po naman sa performance ng mga bansa kontra sa money laundering at terrorism finance. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.